Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, ang topic po natin ngayon is yung pahayag ni Senator Robin Padilla about sa panukala ni Senator Kiko Pangilinan, no? Tapos, ang issue ng may gumagamit na Mary Jane sa building ng Senado. Tapos, yung pahayag ni Senator Marcoleta about kay Vice Ganda. Tapos, yung viral video ni Bibi Gandang Hari about kay Vice Ganda. Yan ang pag-uusapan natin. But today guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach po natin ang 2,000 subscribers. Thank you so much sa 1,190 plus subscribers ko, sa mga bagong subscribers. Marami pong salamat. At eto na nga. Okay, ang pahayag panoorin niyo tong video ni Senator Robin Padilla, tapos bibigyan natin ng mababaw na komento, na opinion, okay? Hindi po talaga ako makapaniwala. Yan lang ang gagawin nyo? Opinion ni Diyan sa mga Senator batang Robin yan, Padilla. ganyan lang i-interviewin nyo? Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Isa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. Naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Okay. Ang opinion ko dito guys is, kasi seryosong usapan to tungkol sa mga batang minor de edad na nakakagawa ng mga brutal na krimen, di ba? Serious matters to sa lipunan natin. Bakit kamo? Kasi bukod sa ang yung mga minors nagagamit ng mga sindikato or ginagamit ng magulang nilang mga nagda-drugs, yung mga minors, di ba? Bukod doon is may mga minors din na talagang gumagawa ng mga brutal na krimen, di ba? Ngayon, ang ni Senator Robin Padilla is ibaba sa 10 years old. Sa 10 years old ang edad ng mga bata na pwedeng parusahan. Ngayon, yung kay Senator Kiko Pangilinan naman is ang sa kanya wala daw kasalanan ng mga bata na nagagamit ng mga sindikato, ng kanilang mga magulang, tapos ang magulang daw ang panagutin. Sa akin, etong mga minor na to, yung below 17 or below 16 years old, natas nakakagawa ng mga brutal na krimen, yung panggagahasa, pagpatay, ganyan. Na to guys, hindi na to kaisipan ng kabataan. Hindi na to kaisipan ng minor. Pag gumawa sila ng mga ganyan, ibig sabihin, alam nila kung anong ginagawa nila. Diba? Hindi na to usapang musmos, usapang bata na nasa utak na nila na gusto nilang manggahasa, gusto nilang pumatay. Nandiyan Diba yung wag nanonood kayo mga documentary sa Netflix, yung crime, yung I am a killer, yung thinking ng mga killer noon, 'di ba? Nag-start sila sa bata.
nung bata sila, na ano ba, nakatikim sila paanong pumatay, paano gumasa. Tapos hinahanap na ng katawan nila, ng isip nila, yung ginawa nila nung unang beses nilang ginawa yon, di ba? Yung kay Senator Robin, kung i-rehab lang ang mga bata na gumawa ng karumal-dumal, parang hindi nila mararanasan at hindi nila pinagbabayaran yung ginawa nilang krimen, di ba? Ang gusto ni Senator Robin, ikulong. Kumbaga, hindi sila ihahalo sa mga matatandang kriminal, pero meron silang detention center na doon nila mararanasan yung nakakulong talaga sila, na pinagbabayaran nila yung brutal na ginawa nila, di ba? Yun yung gusto ni Senator Robin Padilla, na ibaba sa 10 years old. Para at least, ikaw papunta ka na sa pagiging teenager. Kumbaga, aware ka na pag gumawa ka ng mga krimen na hindi karapat-dapat, makukulong ka at pagbabayaran mo talaga, di ba? So, aware ka, yung pag lumalaki yung bata, aware kung ano yung yung pwedeng mangyari sa kanila pag nag-commit sila ng mga brutal na krimen, di ba? Yung ganun ba? Ako sang-ayon ako doon. Ako may 2 akong anak na lalaki, no? Pero ako kasi inaanuhan ko sila ng pangaral na bawal silang humalik nang walang pahintulot nung ganyan. Sinasabi ko yung realidad na pwedeng, lalo na nandito kami sa UAE, sabi ko pag nag-commit sila ng ganyan, mag-bad word sila, mag-sign ng dirty finger sila sa kapwa nila, pwede silang makasuhan. Pwede silang i-complain sa police, ganyan. Tapos pag gumawa sila ng mga hindi tama dito sa UAE, pwede silang ma-deport, pwedeng makulong, tapos ma-deport. Yun ang sinasabi ko sa nila, ina-explain ko sa mga anak ko. Kasi nga, tayo kasi bilang magulang, may responsibilidad din tayo sa mga anak natin na sabihin natin yung realidad, hindi yung fantasy. Meron kasi mga magulang sinasabi nila yung parang yung nagsisinungaling ba sila? Ako, brutal ako sa mga anak ko. Sinasabi ko yung reality na pwedeng mangyari sa kanila. Yun, minsan nag-o-over ako kasi nga, minsan nagagalit na sa aking asawa ko sa mga ganyang salita ko. Pero yun ang reality, di ba? Yun ang reality. At least, ang mga anak ko aware kasi mga lalaki sila. Ako sang-ayon ako kay Senator Robin Padilla about sa ibaba yung edad ng mga bata, di ba? Kasi nga, sa sobrang dami nang nangyayari sa news natin dyan sa Pilipinas, na rape, pinatay ng minor de edad, ganyan. Tapos ang thinking ng mga batang nakagawa ng ganyan, hindi sila makukulong kasi nga ire-rehab lang sila. 'Di ba? Dapat kailangan maranasan talaga kasi hindi mo madidisiplina ng isang bata kung dadaan mo lang sa pakiusapan, idadalhin mo lang sila sa parang bahay din na wala, yung alam mo yung kasama yung mga batang din, tas parang bahay lang din, di ba? Dapat kulungan talaga at ang pagdidisiplina talaga is parang preso talaga, di ba? Ganun yun. Para hindi na nila ulitin yung ginagawa nila. Yun. Tapos dito naman tayo guys sa sa issue na may gumagamit ng Mary Jane sa loob ng building ng Senado. Pero ito is ibinunyag na sa news na si Nadia Montenegro na pinag-e-explain siya na di umano siya yung gumagamit ng pinagbabawal na Mary Jane sa loob ng building ng Senado. Ito kasi si Nadia, no? Hindi ko alam kung under siya ni Robin Padilla, no? Ni Senator Robin Padilla, or nag-work siya sa office ni Senator Robin Padilla. Binigyan na siya ng chance na makapagtrabaho sa... Napanood ko yung interview nito .
na binigyan na siya ng chance na makapagtrabaho sa gobyerno, binigyan na no? nila ng Na 5 araw para magsumite ng para kanyang panig. maging maayos yung buhay niya, 'di ba? Binigyan na siya ng chance eh. Tapos may edad na rin 'to eh. 'Di ba? Si Nadia Montenegro may edad na rin 'to eh. Hindi niya pa inayos, no? Nagdodroga pa rin siya. Parang eto, kasi eto guys, no, pag once na katulad ako, yung kapatid kong isa, meron din akong kapatid na nagaganyan, nagmamariwana, no. Batag doon, nahuli ko yun eh, nahuli ko na sa likod bahay namin. Kasi ano yan eh, maamoy yung marijuana, maamoy yan ng Mary Jane na yan eh, maamoy yan. Ano, nahuli ko siya, tapos nagano siya, binatukan ko nga yun, binatukan ko eh, tapos sinumbong ko sa nanay ko, nagaganyan. Kasi ano, once na natikman mo daw yan, is magiging addictus ka na talaga dyan. Kasi nga, ano yan eh, kasi mayroon akong tropa nun eh. Pag pares kaming clown, tapos pag nakaganyan siya, ano siya, feeling pogi, feeling, ano, ang saya-saya niya, happy siya pag nakaganon siya. Kasi nga, yung karakter niya as a clown, nalalabas niya doon. Tapos, panay kain niya, yan, food trip yan eh, pag ganyan, laughing trip, food trip, tapos, ano yan eh, parang, maraming epekto yan sa mga ganyan. Kaya siguro medyo lumobo siya, no, si Nadia Montenegro kasi ganyan. Kasi nga, food trip yan eh. Food trip yung mga ganyan eh. Tapos, sana inayos niya na, no, kasi binigyan na siya ng pagkakataon, hindi niya pa inayos, no. Kung siya yung, ano, kung siya yung gumagamit, hindi umano, ng Mary Jane sa loob ng Senado, dapat tanggalin talaga. Tsaka dapat talaga ipa-drug test lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno. Yan dapat yan eh. Kasi, di ba, sabi ni Torre, lahat daw ng adik pangit. Kaya pala no, si Ngagba, tsaka si Kokak, no, mga ang itsura na na sira kasi pala sila no, gumagamit ng umiinom ng coke, di ba? Pag sabi kay Tori nanggaling yan mga adik pangit, pumapangit. Sabi niya yung mga artista nga daw na gumagamit ng ganyan, kita mo nga naman daw pumapangit. Siya na nagsabi niyan. Siya kaya hindi gumagamit? Joke. Tanong lang po, ikaw po ba, General Torre, hindi ka ba gumagamit? Diyos. Pahayag, tanong lang yan, no? Tanong lang. Ngayon, dito naman tayo kay Vice Ganda. Alin ang uunahin natin? Ang pahayag ni Senator Marcoleta or pahayag ni Bibi Gandang Hari? Ihuhuli natin kay Bibi Gandang Hari. Yung pahayag ni Senator Marcoleta about kay Vice Ganda. Alam mo nyo guys, akala ko si PRD lang binastos ni Vice Ganda, no? Binastos niya rin si Senator Marcoleta na nirerespeto to ng mga DDS eh. Si Marcoleta tsaka ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Ngayon, eto si Vice, wala na talagang control sa bunganga niya, no? Parang hindi siya pwedeng maghanap ng funny jokes na hindi siya nang lalait ng tao. 'Di ba? Parang wala siyang funny jokes na hindi included ang ibang tao. Katulad, 'di ba, kinukumpara ngayon siya kay Tekla. Si Tekla kasi si Tekla tsaka si Donita Knows, ang nila is yung sarili nila yung nilalait nila. Si Donita Rose, si Tekla yung ginagawa niyang joke, tapos si Tekla yung sarili niya, 'di ba? Tapos nakakatawa, 'di ba? Nakakatawa yung nila, dalawa. Team up nila. Kasi hindi sila gumagamit ng ibang tao, ng civilian ba? Kasi celebrity sila. So, hindi sila gumagamit ng ibang tao para laitin at pagtawanan. Si Vice Ganda kasi, di ba sinabi ko na doon sa isa kong video, na bastos talaga siya. Kasi nga, hindi siya makagawa ng joke niya na hindi siya gumagamit ng nilalait yung kapwa artista niya or ng ibang tao, 'di ba?
Wala siyang ganun. So, hindi siya comedian talaga. Laitera siya. Si Vice Ganda. Hindi siya comedian, laitera siya. Kasi ang comedian katulad ni Bayani at Bayani, di ba? Ano siya? Yung natural yung pagkaka-comedians niya. Hindi niya nilalait yung ibang tao. Kumbaga, nagde-deliver siya ng kwento, pero nakakatawa. Katulad ni sino ba to? Basta, di ba ang daming mga comedian na nakakatawa na hindi nanlalait ng tao. Eto si Vice, nanlalait siya ng tao, tapos yung mga tao natatawa kasi yung ibang tao kasi mahilig sa lait. Doon nila na ano yung tawa nila sa panlalait, 'di ba? Kaya nakikita nila si Vice Ganda na funny kasi nga nanlalait siya. Pinagtatawanan ni Vice yung ibang tao. Kumbaga, yung kapintasan ng ibang tao, ginagawa niyang topic sa pagko-comedy niya. Tas na pinagtatawanan, 'di ba? Pero kung iisipin mo si Vice Ganda, hindi siya comedian, 'di ba? Hindi rin siya actor. Kasi yung mga movie niya, Diyos ko, hindi nga ako natatawa sa mga movie niya. Hindi ako natatawa sa mga movie niya. Tas hindi rin siya magandang bakla. Bakit? Tingnan mo paano siya naging magandang bakla. Tingnan mo nga si Donita Rose. Mas gusto ko pa si Donita Rose kasi mas maganda pa siya kaysa kay Vice Ganda. 'Di ba? Ewan kung ba tinawag na Vice Ganda yan, hindi naman maganda. Pag walang makeup, tingnan mo si Donita Rose, pag wala siyang makeup, maganda kaya si Donita Rose. Ano siya, yung pag wala siyang makeup, maganda pa rin yung mukha niya, maganda pa rin yung aura niya. Tapos pag may makeup na siya, lalo siyang gumaganda, si Donita Rose. 'Di ba? Tapos ano siya, pag silang dalawa ni Tekla, pag team up sila sa stage, nagpatawa, nakakatawa talaga kasi nga maganda yung pagpapatawa nila, hindi nanlalait, 'di ba? Unlike tong kay Vice Ganda, bukod sa hindi na siya maganda is hindi siya comedian. Hindi komedyante si Vice Ganda. Kasi ang komedyante kasi kahit na wala kang panlalait sa kapwa mo, artista or sa mga tao mo, sa mga ibang tao, makakahanap ka pa rin ng jokes na matatawa yung iba. 'Di ba? Yun na ano nga ako sa si Ann Curtis, 'di ba? Ilang beses niya yung pinapahiya sa Showtime. Tsaka si Karil, 'di ba? Ilang beses niya pinapahiya sa Showtime. Kasi nga kung hindi siya magiging comedian, hindi siya magiging katawat, hindi siya makaka-deliver ng punchline niya ng hindi nanlalait. Kasi yun lang yung joke niya. Yung panlalait, yun yung joke niya para matawa yung audience niya. Yun lang yun. Pero bukod doon, wala na. Wala na siyang ibang wala siyang ibang way para magpatawa kundi manlait. Yun lang. Ngayon, kaya tayo? Tapos, 'di ba, tinapik yan ni Senator Marcoleta, 'di ba? Sa akin kasi, ang ko diyan, parang si Vice Ganda hindi na marunong rumespeto sa nakakatanda sa kanya at kung ano ang posisyon ng taong 'yon sa gobyerno, 'di ba? Dapat hindi naman natin inaalis na wala siyang karapatan mambash, wala siyang karapatan magsalita. May karapatan siya magsalita. Pero, sana, yung respeto ba, 'di ba? Kaya to katulad tayo, sabihin niya, yung mga DDS kasi walang respeto, ganyan. Ang mga DDS vlogger, ang mga DDS, umaano lang na nagre-react lang yan pag binabastos at nilalapastangan mo ang sinusuportahan nila. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Ang DDS sinusuportahan to si Senator Marcoleta. Tapos si PRD. Diba? Mataas ang respeto ng mga DDS kay PRD, kay Marcoleta. Sa lahat ng mga sumusuporta kay PRD, mataas ang respeto. Kaya pag kinanti mo, syempre, aalmay mga DDS, 'di ba? Kinanti ni Vice Ganda si PRD at si Senator Marcoleta. Di pasensyahan, 'di ba? Makakatikim ka talaga ng masasakit na salita sa mga DDS.
Yun lang yun. Now, kaya ano tayo kay Bibi Gandang Hari? Walang comparison. Si Bibi Gandang Hari, kita mo naman gumraduate na may honor. 'Di ba? May pinag-aralan. Tapos, ano siya, sabihin na natin, yung passion ni Bibi Gandang Hari is hindi siya kasing ganda nung passion ni Vice Ganda. Sabihin na natin, kasi si Vice Ganda, yung passion niya is gusto niyang bumata. 'Di ba? Yung passion niya pang bata, pang teenager. Si Bibing Gandang Hari kasi, ang passion niya is babaeng nasa 40s na. Yun yung passion niya, pang babae. Si Vice Ganda kasi pang teenager, 'di ba? Kapag nagwiwig siya, feeling niya talagang babae siya, which hindi naman. Tanggalin mo yung wig, tanggalin mo, para siyang nag-pretend na maging babae. Yun kay Vice Ganda. Pero si Bibi Gandang Hari is mukha talaga siyang babae. Yung katawan niya, yung mukha niya, yung buhok natural hair niya, 'di ba? Yung kamay niya, yung kilos niya, yung pananalita niya, yung pangalan niya. O legal na 'yan eh. Legal na siya na babae siya kasi sa Amerika, 'di ba, legal 'yan, pwede ka magpa-change ng name mo as a female sa passport, identity, 'di ba, sa Amerika legal 'yan. Si Vice Ganda, kahit na magpalit pa yan ng identity, hindi siya mukhang babae. Kailangan niya pang magpa-hair implant, magpa-change ng mukha, tsaka siya magiging bilat. Pero hindi siya magiging mukhang babae kasi nga, 'di ba, mukha siyang yung ano ba yung typical na tatay na napapanot na yung ulo. 'Di ba may ganun? Kasi sinasabi ko sa inyo, ito yung lagi ko sinasabi, kapag namlait kayo ng tao, kailangan may backup kayo na maganda ka, wala kang kapintasan, kasi babalik sa'yo lahat yan, di ba? Babalik sa'yo lahat yan. So, ang ginagawa ni Vice Ganda, lahat ng ginagawa niyang kabastusan, bumabalik sa kanya. Yung kay Jessica Soho, di ba? Grabe niya pinintasan sa concert niya rin yun eh. Si Vice Ganda, sa concert niya rin yun eh. Kumbaga nagko-concert si Vice Ganda na hindi nawawala yung pamimintas sa ibang artista. Ngayon, tignan mo, nakatikim siya kay Bibi Gandang Hari. Panoorin niyo yung video ni Bibi Yan ang Gandang Hari. pinakamalalang hater. Di ba? Now that you're being hated, dose of Panoorin your niyo, own medicine. ano Good lang for naman, you. mabilis I-hate lang niyo pa naman. siya. That's all I wanna say. Good for you. You deserve that. Mukha kasi siyang Tinawag niyang kabayo. mukha pa rin ba siyang kabayo? Parang hindi na siya mukhang tao ngayon kasi parang puro botox na lang. Di ba? Hindi ko na nga rin alam ang mukha niya kasi tanggalin niya yung wig niya bago ako Sinabihan magbigay niya ng pang opinion kung anong itsura niya. Tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Tsaka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam kung anong itsura niya. Mukha lang siyang wig na may makeup. Alam niyo, yung parang, yung mukhang tinubuan ng wig. Diyos! Aba! Sabi ko nga, wag niyo ako umpisahan. I mean, nako. Yan. Dito guys, sa video niyang yun, mahaba yung video niya yan kasi parang nasa live yata siya. Tinawag niya pang si Vice Ganda. Para daw si Vice Ganda is yung patungan ng wig. Yung patungan ng wig. sabi ni para siyang kasi dapat kasi ibahin na ni Vice Ganda ang niya, ang sistema niya. Ang sabi, eto na naman si Maharlika. Sabi niya daw si Maharlika is binabayaran daw ni Tambi. Hindi umano si Vice Ganda. Bayaran daw ganyan. Ako sa tingin ko, kasi ang pahayag ni Senator Marcoleta, si Vice Ganda nag-a-advertise ng online gambling game. 'Di ba? Kaya niya siguro tinira si Senator Marcoleta sa concert niya is kasi nga tinatamaan siya doon
Kasi nga, di ba, ang topic ngayon yung online gambling, pinapahinto. Isa sa sponsor ni Vice Ganda sa concert niya is online gambling. Kaya siguro tinapik niya si Senator Marcoleta tsaka si PRRD sa concert niya. Tapos si Bibi Gandang Hari naka-rest back kay Vice Ganda. Nagba-bounce back talaga yung karma. Sabi ko sa inyo, mga karma talaga pag gumagawa ka ng hindi mabuti sa kapwa mo, kakarmahin ka talaga. Tingnan mo si Vice Ganda, kinakarma na siya, 'di ba? Binoboycott siya sa McDonald's, tapos dislike pa yung movie niya sa Netflix. Sabi ko sa inyo, wag niyong kakantiin si PRRD. Wag niyong babastusin si PRRD kasi nga si PRRD kasi mahal ng tao, mahal ng Pilipino si PRRD. Kumbaga ginagalang siya, tas ikaw lalapas tanganin mo. Katulad niyan si Senator Marcoleta, ginagalang din niya ng tao. Tapos ngayon, binabastos mo si Senator Marcoleta. Neng, ang INC, ang dami kaya niyan. Mayayari ka, Vice Ganda. Sabi ko sa'yo. Boycott ka talaga. Di ba yung McDonald's na nadamay sa Davao, wala na kumakain sa McDonald's sa Davao. Binoycott. Ngayon, itatanggalin na ng McDonald's ang sponsor nila sa'yo. Tatanggalin na nila para binoycott So, yan lang guys, ang video natin for today, ang mababaw na opinion natin about kay Senator Robin Padilla, kay Senator Marcoleta, at sa isyung Mary Jane sa Senado, tapos kay issue natin kay Bibi Gandang Hari, 'di ba? Walang comparison kay Bibi Gandang Hari at kay Vice Ganda. Kasi si Bibi Gandang Hari hindi retokada at natural beauty siya. Si Vice Ganda nagkukubli sa wig at makeup. 'Di ba? Without makeup and wig, hindi siya maganda. Mukha siyang kabayo. Yun lang yun. 'Di ba? Tsaka bastos siya. Si Bibi Gandang Hari may manners kasi nga may pinag-aralan. 'Di ba? May pinag-aralan, may manners, at may natural beauty si Bibi Gandang Hari. Yun lang yun. At kapatid siya ni Senator Robin Padilla na idol ng nanay ko. 'Di ba? Tsaka si Bibi Gandang Hari, natural beauty talaga siya. Etong pinagkaiba nila, nung Rustom pa siya, is pogi na siya. Kahit nasabihin mo sabihin natin before and after ni Bibi Gandang Hari, wala pa rin panalo si Vice Ganda. Kahit na mag-wig at makeup si Vice Ganda, yung before niya, pangit. Unlike si Bibi Gandang Hari, yung before niya, pogi. 'Di ba? Tapos maganda siya ngayon. Si Vice Ganda, yung before niya pangit, tapos ngayon magtanggal siya ng makeup at wig, pangit pa din. 'Di ba? Yun lang yun. This is Chris TVPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!